So we are now in our subject SSD 200, Righteousness by Faith. Tayo po ay nandito na sa ating Module 2 at ang title ng ating Module 2 ay Adventist Theological Views on One's Salvation Experience. Ang ating pong source dito mga kapatid ay ang Dynamics of Salvation na ito po ay na-publish Adventist Review July 31, 1980. Ako po ay nabaptize September of 1979. I was 13 years old. At nang marilis po ang Adventist Review with the emphasis of the dynamics of salvation, ako po yung nagkaroon ng copy nito mga kapatid at doon ko na laman ang tunay na doktrina ng Seventh-day Adventist tungkol sa kaligtasan. Doon ko nalaman na ang atin palang pinaniniwalaan mga kapatid na doktrina ng kaligtasan ay righteousness by faith. Ang pagiging matuwid or katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. So the purpose of our study this morning is to present the Seventh-day Adventist theological views of a Christian salvation experience. So bawat isa po sa atin ay mayroong mga karanasan ng kaligtasan. At ito po ay ating ibinabahagi in the form of witnessing. So hindi lang po tayo mga kapatid ay doktrina ng doktrina, kundi tayo rin po ay nagbabahagi ng ating karanasan sa pagkaligtas kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, kung minsan tinatanong tayo, no? Mayroon nagtatanong sa atin, ligtas ka na ba? Okay. Before I came to know the real message of salvation as held by the Seventh-day Adventist Church, ang hirap sagutin ng tinatawag na ligtas ka na ba? Ang aking pong mga pinsan, mga kapatid, ay mga Baptist. At nang ako'y makapunta sa kanilang simbahan sa Tacloban City, the Bible Baptist Church, dahil maraming mga litran doon ay mga Baptists. Ako po'y tinanong kung ligtas na ba ako. Nahirapan akong sumagot mga kapatid. Bakit? Ang iniisip kong kaligtasan ay yung kaligtasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, na sa ngayon ay wala pang kasiguruhan sa kaligtasan. Dahil ang sabi nga sa Mateo 24, versikulo 13, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sa Bisaya, ang makalahutay hangtod sa katapusan, maluwas. So I contended. Sabi ko, hindi pa tayo nakakasiguro sa ating kaligtasan. Kaya dahil ang sinasabi po ng Biblia, siya lang po na makalahutay. Siya lang po who shall be able to endure to the end shall be saved.
So salvation is still future, sabi ko. Tapos binigyan nila ako mga kapatid ng mga talata. Katulad ng 1 John 5:13 and 14. Kaya bigla akong nalito mga kapatid. Bakit mayroong present salvation? Bakit ang iba naman na talata mayroon tinutukoy tungkol sa future salvation? At saka mayroon ding talata na tumutukoy sa karanasan ng kaligtasan as a past experience. Kaya nalito ako mga kapatid. Kaya itong material na inilabas ng General Conference noong July 31, 1980 ay malaking tulong. At ito po ay ating tatalakayin ngayon mga kapatid dahil hanggang ngayon marami pang mga tao, Adventists, ang naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod ng 10 utos. So, we will be exploring the realities of the salvation story. So, pagkatapos ng module na ito, ay ma-explore natin ang facts or realities of the salvation story, the heights and depths of salvation. Ma-appreciate po natin ito mga kapatid, na although malalim ang pag-study ng doktrina ng kaligtasan, and yet it is so simple at it is available hindi lang po sa mga tao na mayroon ng matured na pag-iisip, kahit pa sa mga bata, ang kaligtasan ay kanilang maaangkin. And we will also understand the setting of the plan of salvation. Saan ba ito nagpasimula? Saan ba ito naganap? Yan po ang ating mga objectives sa pag-aaral na ito. Now, as a subject of study, the story of salvation is inexhaustible. Ano po ba ang ibig sabihin ng inexhaustible? Dito sa aking kanan ay nakikita ko ang ating mga, sa aking kaliwa, nakikita ko ang ating mga kapatiran. At ang una kong tatanungin ay si Brother Christopher Macam. Ano ang pumapasok sa iyong isipan pagka sinabi natin na the story of our salvation? Or sabihin natin, the story or the plan of redemption is inexhaustible. Ano ang papasok sa iyong isipan, kapatid na Christopher? Doon po sa story of salvation, sa aking pong pagkakaalam, is connected po siya doon sa plan of redemption, which is meaning po ay may plano na kaagad ang Diyos to redeem us sa pamamagitan po ng hindi pa po inilalalang ang mundo, si Eva at Adan, ay meron na silang nakaplano na redemption. Dahil nga po alam nila na may possibility na magkaroon po ng isang malaking problema, which is nung si Satan po o si Lucifer po ay napaalis at napunta po dito sa mundong ibabaw, ay may possibility po na siya ay gumawa ng isang malaking problema sa sangkatauhan, which is yung pong pagkakaroon po ng kasalanan. At doon po sa kasalanan na yon ay may nakaplano na
kung paano i-redeem o ililigtas uli ang sangkatauhan. Yun lang po ang aking pagkakalam, Doc. Okay. So thank you very much for your participation. At bigyan natin si kapatid na Christopher ng 2 points na bonus. Okay. So kung ikaw po ay early bird, mayroon ka ng 7 points sa umagang ito. Ma'am Yonica, si Ma'am Yonica po ay nandyan at makahanda pong mag-record ng ating mga bonuses. No? Okay, thank you very much. Mayroon pa bang gustong mag-share, mga kapatid, kung bakit ang tinatawag na kwento ng kaligtasan ay inexhaustible? Siguro, ipasunod ko na lang itong pagtawag. Ang narito sa kasunod na kalistahan ay mayroong apelyidong De La Fuente. De La Fuente. Ano po yung first name ni Sister De La Fuente? Marlene po. Ano po? Maria. Marlene po. Marlene. Maria nakala. Okay, so Sister Mary, no? Para medyo social, no? Okay, so Sister Mary De La Fuente, from where are you? Sa Cebu po ba kayo? Biglang nawala ang signal, no? Sayang sa points. Nakamute pa. Nawala ang signal. Sister Mary, from where are you? From Central Cainta Church. Central Cainta Church. Sabi yung Cainta. Cavite ba yun? Rizal Cainta pala po. yan, ano? Rizal pala yan. Cainta. Di ba Rizal yan? Cainta po. Okay. Sige, Sister Mary, ano bang ibig sabihin ng ang kwento ng ating kaligtasan is inexhaustible? Sa akin po, dahil ako po ay hindi, ang aking pagkaintindi, ang salvation ng Panginoon, during the time po na ang before the creation, nakaplano na po ng Panginoon ang salvation para sa tao. May mga destination na po tayo. Kung tayo ay nagpapatuloy pa, meron pa rin pong mga kaligtasan at naaangkop din po yun ayon sa kalooban ng Diyos na sinunod kanyang nilalang. Kung siya ay tanggap niya na siya ay ligtas na, ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak na andyan po ang pagpapatawad na kailanman yun ay binaliwala ng Panginoon dahil sa kanyang pag-merciful ay naandyan sa atin. Tayo, nasa atin na lang po ang tatanggapin natin na tayo ay nasa Panginoon. Naandyan po yung salvation before pa ng creation. Nakaplano na po yun. Exist na po siya. Yan lang po. Okay. Dahil nabanggit mo yung tinatawag lawak ng kaligtasan, mayroon kang 3 points na bonus. Okay. Thank you po. Good morning. Okay, so our checker will record your 3 points. At kung ikaw ay early bird, mayroon ka ng 8 points. Inexhaustible. Meaning to say, mga kapatid,
Sa sobrang lalim nito at sa sobrang lawak nito, hindi natin talaga mai-exhaust, mga kapatid. Sobrang napaka-misteryoso ng ah, ng kasaysayan ng kaligtasan. We cannot exhaust it. Okay. Although ang kasaysayan po ng kaligtasan exposes the mystery of evil, but the mystery, mga kapatid, is still inexhaustible. The story opens the mystery of the cross through which divine love conquers evil. And yet, kahit ito pa ay ating naiintindihan, yet still the story of salvation is a mystery that we cannot fully understand. Except na available po sa ating kaalaman na maintindihan natin kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi natin maintindihan kung bakit ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay kayang maghugas ng ating mga kasalanan. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Science cannot explain it. Hindi po ma-explain po ng science na ang dugo ay makakahugas. Kung titingnan natin, mga kapatid, from the point of view of water, ang water, mga kapatid, ay hindi rin makakahugas. Not until ikaw ay buhusan ng tubig o ikaw ay maligo upang ang mga dumi tama po ba ang Tagalog ko? Ang mga karumihan ng ating katawan ay matanggal. Kailangan natin mabuhusan aktwal ng tubig. Paano na ang dugo ng ating Panginoong Hesus na hindi naman ibinuhos sa atin aktwal? Hindi naman tayo mahuhugasan aktwal, physical. We can only be washed by the blood of Jesus by faith. Kaya napaka-mysterious, mga kapatid. And yet, the reality is there that the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins when we accept it by faith. Kaya, inexhaustible. Mystery of evil and the mystery of the cross ay talagang napakalalim, unfathomable, and yet understandable. So the story of salvation as a study, it tells the disparate condition of the human family and God's plan and power to restore us into His image. Isa pa ito, mga kapatid, no? Na isa pala itong paglalahad ng kapangyarihan ng Diyos, no? Ang kanyang plano, ang kanyang kapangyarihan in order to restore us into His image. Ano kayang ibig sabihin ng to restore us into His image? Mayroon dito sa aking kaliwa ang ating kapatid na si Alpha Petalino, Sister Alpha. Maaari mo bang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng to restore us into His image or to restore us into the image of God? Bakit po sinabi na ang plano ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay makaka-restore sa atin sa kanyang image? Ano bang Tagalog dyan sa image? Hello, Doc. Good morning po. Yes. Okay, go ahead. Pag sinabi po natin to restore, ibig sabihin po ay meron na siya dati, kaya lang nasira. So, ibabalik po natin yung dati. Ngayon, kung we all know po na we were created in the image of God, in the likeness of God. Yun pong kanyang,
Yung kabuuan ng Panginoon po ay nasa atin na. Kaya lang po, dahil sa kasalanan, we were adulterated by sin. Kaya po nawala yung image niyan sa atin. Nadumihan po tayo. So, ngayon, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung salvation niya po, yun yung magre-restore sa atin. Ibabalik tayo sa dating anyo natin with God. Okay. So we were created in the image of God. This image was lost when man committed sin. At tayo po ngayon I have inherited the same distorted image of God, and yet ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang makapagbalik ng nawala na image ng ating Panginoon. Meaning to say, when we speak of God's image, it is about His character, no? Ang pagiging katulad ng Diyos sa kabutihan. Pagiging katulad ng Diyos sa ugali, no? Hindi pagiging katulad ng Diyos sa kapangyarihan. So ito po ay kayang ibalik ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng plano ng kaligtasan. So thank you very much. You get 4 points para sa ating bonus this morning. Okay, let's continue. Sa number 4, ito ang sinasabi. It is the incredibly good news that God has done for us and does in us that we could never do. In us what we could never do for ourselves and which we do not deserve. Mayroon po tayo dito, kasunod sa lista ay si umandam ba to? Eusebius, anong pangalan po? Eusebius? Eusebio? May sound po ba si kapatid na Gandam Eusebio? Kapatid na Gandam? Walang sound. Okay. Diretso po tayo sa sunod na nasa lista. Si kapatid na Ritoya. Kapatid na Ritoya, ang ating white belt holders, Knights of Apollos. Pakinggan natin si kapatid na Ritoya kung ano ang ibig sabihin ng statement na ito. Wala ding sound. Sayang ng points. Okay, ang kasunod ay si kapatid na Leonardo da Vinci. Leonardo Gaspan. Okay. Kapatid na Leonardo Gaspan, pwede mo bang ma-explain ang mga magagandang puntos ng statement na ito? Statement number 4. Wala ding sound. Sayang ng points. Okay. Si kapatid na Armand Remolta. Kapatid na Armand Remolta, pwede mo bang i-explain or expound ang statement number 4? Sayang. Wala ding sound. Ang kasunod sa lista is si Brother Moises Fajardo. Brother Moises, mayroon ka bang gustong ipaliwanag dito sa statement number 4? Ang naintindihan ko po sa statement na po yan, Doc, ay yung
ano rin, yung good news ay yung pagmamahal ng Diyos na sa kaligtasan ay kahit hindi natin magagawa, kahit hindi natin deserve, binigay niya yung kaligtasan na yun. No? Okay, Yun lang. maraming salamat. No? Talagang tumpak yung pagka-explain mga kapatid. No? Ginawa ng Diyos ang hindi natin magagawa. No? He did what we could not do. No? Kaya nga sinasabi sa Biblia, sa Romans chapter 8 ba ito, kung hindi ako nagkakamali, is na what the law could not do because it was weak through the flesh. God sent His own Son in the likeness of sinful flesh. Para lang tayo po mga kapatid ay magkaroon ng kaligtasan. So you get 5 points, kapatid na Moises, for your explanation or contribution. So pataas ng pataas yung mga points natin. No? Sana hindi makalimot ang taga-record natin. Kasi pag nakalimot yung taga-record natin, goodbye Philippines, yung ating mga bonus. Okay. So in number 5, mga kapatid, it says that our minds will continue to be stretched. Grabe ito, no? Our minds will continue to be stretched by contemplation of the mystery hidden for ages and generations, but now made manifest to His saints. Colossians 1:26. And we will discern ever richer. And we will discern ever richer treasures of divine love and wisdom. So napakaganda po mga kapatid. So makikita natin the heights, the depths of God's love. Now the story of salvation ay sobrang napakalalim at napakalapad, no? Pero ito po ay naiintindihan natin sa simpleng pagkaintindi. That's why the story will be our study and song forever. Kaya we'll be singing the song of our salvation experience, mga kapatid. Okay. So, let's talk about the availability, the depth, and yet, no, the simplicity ng kaligtasan. Okay. So, yun po yung napakaganda mga kapatid, no? Sabi rito, the good news is for all. Hindi ko na po ito ipapa-explain dahil ang good news naman pa talaga ay para naman sa lahat, no? Kasi sinabi po sa John chapter 3 verse 16, whosoever, no, kahit sino man, no? Whosoever, ibig sabihin para sa lahat. Para sa lahat or ang lahat ay mayroong privilege upang sila'y makapili, upang sila ay makagrab ng pagkakataon na matanggap nila ang buhay na walang hanggan. Sa number 2, sinasabi rito, although its depths tax the sharpest intellect, it is simple enough for even a child to understand. So napakaganda po. Ano kayang ibig sabihin dito na its depths tax the sharpest intellect? Tingnan natin kung sino ang magkakaroon ng sunod na points. Okay. Okay, Sister Regent. Sister Regent, ano kayang ibig sabihin na its depths, ang lalim ng kwento ng kaligtasan will tax the sharpest intellect?
Opo, kahit gaano kalalim yung story ng salvation, kayang-kaya itong maunawaan kahit na isang bata ay maunawaan ito. Yun din naman po yung sinabi ni Pablo kay Timoteo. Dahil ang banal na kasulatan ay naisulat ng simple na kahit ang isang bata ay kaya itong maunawaan. Okay, kaya maunawaan. Pero yung question ko ay hindi doon sa kayang maunawaan, no? Ang question ko dito sa its depths tax the sharpest intellect. Ano kayang ibig sabihin nito? Hindi ko po alam. Okay, meron kang 1 point dahil you tried to explain. 1 point. Okay, so contrast lang po dito mga kapatid, no? May contrast. Pero sabi pa rito, kahit ang bata ay makakaintindi ng plano ng kaligtasan, pero pag pinag-aralan natin ito mga kapatid, no, kahit we have the sharpest intellect, maging tayo man ay ang pinaka-brilliant, pinaka-matalino sa buong mundo, yet mapapagod na lang po tayo sa kaiisip kung gusto man natin tugkaron, kung sa Bisaya pa, no? Kung gusto man nating sisirin hanggang sa kainalaliman ang tungkol po sa kwento ng kaligtasan. So, ganun po ang mga kapatid, no? They'll tax the sharpest intellect. Mapapagod na lang po tayo pag pinag-aralan natin ng sobra-sobrang dahil gusto nating ma-fully fathom ang tungkol po sa kaligtasan. Habang on the other hand, napakasimple lang naman. Noong 1987, ako po ay nag-compose ng isang awit. Ang title po ng awit na kinompose ko is Fathomless Love. Doon sa mga linya ng kinompose kong awit, mga kapatid, ay sinulat kong, I cannot fully fathom the love of God, for it's beyond the reach of my human mind. But the story of the cross at Calvary shouts, God is love. And yes, it's enough for me. Yan po ang first stanza. So, I cannot fully, habang ako'y nag-contemplate, mga kapatid, about the story of redemption, ako po'y sumulat ng mga linya. Now, yun po ay 3 stanzas na awit. Tapos, ang first stanza expresses the depths, the mystery, the unfathomable story of the love of God and the plan of salvation. I cannot fully fathom the love of God, yet, for it's beyond the reach of my human mind. But the story of the cross of Calvary shouts, God is love. And yes, it's enough for me. Ang chorus, ganito po. Fathomless love. Love that has brought me to His side. Fathomless love. Love that has drawn me to His side. Simple lang. Huwag niyo nang ipaawit sa akin, mga kapatid, kasi medyo paos ako ngayon. Okay. Nag-concert kasi ako kagabi. Sa bathroom lang. So, mga kapatid, we cannot really fully fathom. Our sharpest intellect could just be taxed. Pero, maintindihan ang plano ng kaligtasan. Kasi sinabi lang naman,
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Napakasimple lang. Just to believe in the Lord Jesus Christ. And when you truly believe in him, your life will be changed. And you will be able to live a life in harmony with the law of God. There's no need to make an effort so that you can earn salvation by your works. No. Just believe on the Lord Jesus Christ, and everything will just follow. If we sin, 1 John chapter 2, verse 1, we have an advocate, our Lord Jesus Christ, who intercedes or mediates for us and heavenly Son. So number 3 is God has made it plain. Napakaganda mga kapatid, no? God has made it plain that every member of the human family might hear and wonder, and wondering be won by the story of divine love. Napakaganda. No, napakaganda. Talagang tayo po ay maaakay, mga kapatid. No? Kumbaga sa English pa na Tagalog, we cannot be akayed. Ourselves cannot akay ourselves. Okay, only God can do it. No? Kasi ang tendensiya natin, pag tayo nagkasala, ilalayo tayo sa Diyos. Eh. Pag tayo nagkasala, parang nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Pag tayo nagkasala, ay parang hindi tayo makaharap-harap sa ating Panginoong Diyos. No? At ang likas na yan ay matitrace natin back to the time of the first fall of humanity. Sa kanila ni Adan at ni Eva. Nang sila'y nagkasala, anong ginawa nila? Lumapit ba kaagad sila sa Diyos, mga kapatid? Lumapit ba sila sa Diyos nang sila'y nagkasala? Hindi. Lumayo sila sa Diyos. No? But why? Because it is man's nature as a sinner na talagang hindi mo, kumbaga sa Bisaya pa, di ka kahalong ba? Di ka kaatubang. No? Hindi mo maharap yung taong nagawan mo ng kasalanan. No? Ganon din sa Diyos. Hindi natin maharap-harap, mga kapatid. No? But here is God looking for the fallen human beings. Sabi niya, Adan, Eva, where are you? That was the first searching question, mga kapatid, no? Where are you? Nasaan kayo? Ang tanong, hindi ba alam ng Diyos kung saan si Adan at saka si Eva? Tanungin natin. Sabi ng iba, kung ang Diyos talaga ay all-knowing, bakit hindi niya alam kung saan nagtago si Adan at saka si Eva? Tanungin natin si kapatid na Vincent de la Serna. Okay, Sir Vincent, pwede mo bang i-share? Magandang umaga po, Doc, sa mga kapatid, magandang umaga. Ang tanong po ay kung ang Diyos ay all-knowing God, bakit hindi niya alam kung saan nagtago si Adan at Eva? Tama po ba, Doc? Yes po. Okay po. Alam po ng Diyos kung saan po nagtago si Adan at Eva. Gusto lamang po na gusto lamang pong makita at maipakita yung tinatawag na pagpapakumbaba na hindi nyo kailangan magtago kasi sangayon po sa pagkakaunawa ko po sa story of redemption sa pagliligtas ng Diyos, kung si Adan at si Eva nung hinanap ng Diyos ay nagpakita nung tinanong at humingi ng tawad, ay di po natin ito, wala nang sulat sa Biblia, pero ang gusto lamang po ng Diyos, Doc, is magpakumbaba sila at humingi ng sorry sa kanilang ginawa. At doon sa kwento,
hindi sila humingi ng sorry, no? Sila ay nagturuan. Ang gusto lamang po ng Diyos ay humility doon sa mag-asawa. Yun lamang po, Doc. Salamat po. Okay, maraming salamat sa iyong contribution. You get 3 points bonus para sa umagang ito. So it should Thank you be po. credited. No? Okay. Sana hindi makalimot mag-record ang ating taga-record. Kasi sayang ng 3 points. Okay. So meron pa bang mayroong idea dyan bakit hinanap ng Diyos si Adan at saka si Eva? Tingnan natin si kapatid na Antonio Robiso. Antonio Robiso? Walang signal. Good morning po. Good morning po, Doc. Meron? Okay, sige. Opo. Bakit ko hinanap ng Diyos? Hindi niya pa alam kung nasaan nagtago si Adan at saka si Eva. Sa ngayon po sa akin pong pagkakaunawa ay alam po ng Panginoong Diyos na kung nasaan si Adan at si Eva. Yun nga lamang po ay pinagkalooban ng pagkakataon na si Adan at si Eva mismo sa kanilang sarili na lumapit sila sa Diyos dahil sila ay nagkasala sa Kanya. Kaya ang pagtawag na iyon ng Panginoong Diyos sa kila Adan at kay Eva ay hindi dahil sa hindi alam ng Diyos na sila ay kung saan sila naroon, kundi pagtawag ng Diyos upang sila mismo ay lumapit sa Kanya at humingi ng tawad sa kanila pong nagawang pagkakataon na humingi ng tawad si Adan at si Eva sa Panginoong Diyos. Yun lamang po. Okay, thank you very much. You get 3 points bonus for that idea. Thank you po. Ito talagang hinahanap mga kapatid. Ito yung hinahanap na gusto kong magbigay talaga ng 5 points. The perfect Pwede po bonus for mag-share? today. Pwede po. Pwede po po, Sir Sharon. Sino po sila? Sharon po. Sige ma'am. Sharon. Okay. So, good morning po. Yan. Ito po ay napakaganda na ehemplo ng ating Panginoong Diyos na ang nawawala ay hinahanap po niya. Alam po niya kung saan, pero nais niyang ipabatid ang tangi niyang lalim ng pag-ibig sa nagkakasala. Nais po ng Panginoon na ipakita na nariyan siya handang magpatawad. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. Hinahanap niya po tayo ng mga makasalanan. Tulad po ng ipinakita niya kay Adan at kay Eva ng ating mga magulang na sila nang nagkasala ay lumayo, nagtago. Alam ng Panginoon kung saan sila. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ang siyang umaabot sa nagkasala upang ibalik muli sa ating Panginoon. Ito po yung napakagandang mensahe ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang pagpapatawad. Hindi pa man humingi ng kapatawaran, may pag-asa na po na pinapatawad ng Panginoon. Bumalik lang po tayo sa Kanya, magbalik loob sa Panginoon. Yan po. Okay, thank you very much. Dahil mayroon kang nadagdag na isang punto, mayroon kang 4 points bonus. 4 points. Mayroon pa kong hinahanap na gusto kong magbigay ng 5 points. Doc, pwede po mag-share, Doc? Pwede mag-share, Brother Henry? Yung emphasis Brother Henry, na wala pwede doon mag-share? yung emphasis na hinahanap ko, yung wala doon sa na-emphasize na ng ating mga contributors. Doc, pwede po mag-share? Ako po si Brother Henry. Sino po sila? Brother Henry po. Brother Henry. Okay, Opo, Brother opo. Henry, go ahead. At ako naman po ay gusto rin mag-share.
Alam ng Diyos kung nasaan po sina Adan at si Eva nung sila ay magkasala. At ang Panginoon naman po natin ay He is everywhere, all-knowing. So alam po niya, ang hinihintay ng Panginoon po sa atin na nagkasala dahil alam naman po natin na tayo makasalanan ay yung pong agarang pag-amin, Pastor. Sapagkat kasi tinanong po sila, nasaan kayo? Sabi ng lalaki ay nagtago kami. Bakit kayo nagtago? So may kasunod na mga series of question ng Panginoon. So nais lang ng Panginoon na sa simula pa lang, alam natin that tayo nagkasala ay gusto ng Panginoon na tama yon with humbleness, sabi nga ng ating kapatid kanina, na atin na pong aminin, sapagkat sabi sa Proverbs 28:13, he that covereth his sin shall not prosper, but whosoever confess and forsake them shall have mercy. So, ito po yung aking nakita, Pastor, o na ma-share po, na talagang kailangan po nating ay, kaya nga sabi na Ellen White, atin pong yung kasalanan ay hindi dapat natin pagtakpan, sabi ng Panginoon, at pangalanan natin kung ano talaga yung kasalanan sa buhay natin. And we must confess kung ano man yung kasalanan na atin pong nagawa. Yun po, Pastor, ang aking pong may share. Thank you very much. Talagang mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. And He took the initiative to look for us. Yung po ay pinakita niya mula pa noon, mga kapatid, no? Na tayo po talaga ay hindi lumalapit sa Panginoon. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang likas ng tao, no? So nandito ang Diyos. Opo, Dok. Nahanap po yung tao, no? Hinahanap po tayo. In other words, the initiative of salvation ay nanggagaling sa Diyos. Siya na ang nagplano, siya din ang gumawa, no? Hinanap niya ang tao. Sabi niya, Adan, Eva, where are you? Okay. Ang punto na gusto pala ng Diyos na sa tanong na where are you, hindi kung nasaan sila nagtago. Alam naman ng Diyos na kung saan sila nagtago. But the question is for Adam and Eve to think, to realize kung nasaan na sila sa kanilang spiritual status in connection with their God. Kaya bibigyan natin si kapatid na Henry ng 5 points dahil siya po ay nakakuha ng isang magandang emphasis na gusto kong ma-point out, mga kapatid, no? Gusto ng Diyos na angkinin natin kung nasaan tayo. Aminin natin kung nasaan tayo. Kaya pag sinabi, where are you? It is talking about your spiritual status. Nasaan ka na sa ngayon? At sa sagot ni Adan ay tama naman po ang kanyang sagot. Nandito kami, nagtatago. Okay. Dahil nakagawa sila ng kasalanan. So, ganun po kaganda, mga kapatid, no? Ang pag-ibig ng Diyos. Nagplano siya sa kaligtasan, inimplement niya ang kaligtasan, hanggang ngayon tayo pa rin ay sinusuyo ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay lumapit sa Kanya. Okay. Number 4 na points, na statement, He would have every one of us come to realize, no, that in Jesus Christ we are accepted, no. So, mayroong kwento dito, mga kapatid, no. Mayroong sa isang lugar, sabihin na lang natin na once upon a time,
No? Dahil hindi naman natin tukoy kung kailan yun. Pero sabihin na lang natin na once upon a time, mayroon isang doki na may kapangyarihan na magpardon ng mga bilanggo. So dahil may kapangyarihan na magpardon sa mga bilanggo, ito'y ginagawa niya sa panahon ng kanyang birthday. And one day, sa kanyang birthday, tinawag niya yung warden, pinapila ang mga bilanggo. Hindi naman gaano karami ang mga bilanggo sa lugar na yon. Tapos, isang interview ng doki, no? Kung ano ang kanilang mga nagawang kasalanan. Ay lahat po ay maraming kwento eh. At lahat po ay hindi umangkin na sila'y nagkasala. Ang iba ay sinabing sila'y pinaratangan lamang. Ang iba ay nagsabing hindi ko talaga kasalanan, napilitan lang. Ang daming mga reasons. Pero doon sa dulo, mayroon isang taong umiiyak. Sabi ng doki, ikaw, anong nagawa mong kasalanan? Kininto niya ang kanyang kasalanan. Talaga nga pong, sabi niya, ako'y makasalanan. Talaga nga pong, deserve niya ang pagkabilanggo. Sabi ng doki. Okay, so sa lahat sa inyo, ikaw lang yung, may kasalanan. Yung iba, walang mga kasalanan eh. Sabi ng doki, yung mga walang kasalanan, ibalik sa loob. Kasi hindi ko yun mapapatawad eh. Walang kasalanan eh. Pero itong taong makasalanan, itong isa na talagang inangkin niya na makasalanan, siya po ang mabibigyan ko ng kapatawaran. Kasi ang kapatawaran ay para lang sa mga makasalanan at hindi sa mga walang kasalanan. Kaya na pardon yung tao. Kaya importante talaga mga kapatid, ang pag-admit sa theology, tawag natin yan ay confession. No? At tayo'y mag-confess na at maniwala na tayo po ay talagang tanggap ng Panginoon whoever we are, no? Whoever we are, no? Maging tayo man ang pinakamakasalanan sa buong mundo, tayo man ay matawag na chief sinner, tanggap po tayo ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya just as we are, no? Huwag na nating hintayin na gumanda-ganda pa yung pakiramdam natin dahil siguro iniisip natin nakagawa tayo ng kasalanan, hindi mo na tayo lalapit sa Panginoon kasi nakakahiya eh. Sa Panginoon, hindi pala. Kung saan tayo nahulog, doon tayo tatayo. No? At lumapit sa Panginoon. Meron din po akong nabasa. Nakalimutan ko kung saan ko nabasa. Pero ayon sa kwento, mayroong isang napakagaling na pintor. Tanyag na pintor. Sabi niya, maghahanap talaga ako ngayon ng aking ipipaint. Gusto ko yung model ng prodigal son. Prodigal son. So, ikot-ikot siya sa syudad.
may nakita siyang isang tao na ang haba ng balbas. Sobrang haba. Wala nga kalahati yung balbas ni Doc Radja. Ang buhok, sobrang, yung gumok ba? Ano ba yan sa Tagalog, yung gumok? Mga Bisaya na magaling sa Tagalog. Yung, imagine nyo na lang yung walang suklay-suklay sa loob ng 3 buwan. Okay. So, mahabang buhok, talagang Parang ermitanyo. parang ermitanyo na talaga no? Mahabang balbas, ang dumi ng mukha, gutay-gutay ang mga damit, barombado ang dating, medyo niwang, no? Anong niwang sa Tagalog? Payat, no? Payat na. Sabihin na lang natin, may kapayatan. Sabi ng artist, no, ng pintor, ay ito yun aking kailangan. Nilapitan niya, mga kapatid. Sabi niya, bro, gusto mo bang kumita? Napangiti yung napangiti yung tao kasi medyo palaboy lang siya. Siyempre, ang pinag-uusapan ay kitaan na Gusto mo bang kumita? Sabi ng tao, yes sir. Paano ba? Sabi niya. Sabi ng pintor, pumunta ka sa aking estudyo. Bakit? Ako po'y isang pintor. At gusto kong ipinta ko kayo. No? Sabi ng ng kabataan, no, in his 20s, no, early 20s. Sabi niya, sir, ang ganda naman, no, ng offer mo. Pero totoo kaya na ipipinta mo ako? Sabi naman ng pintor, yes. No, ikaw ang napili ko. Sabi niya, pwede bang down payment? Sabi niya, sige, bigyan kita ng $5 na down payment. Bukas, ganitong oras, pupunta ka doon sa aking estudyo. Sa panahong iyon, mga kapatid, ay ang $5 ay napakalaki na. No? So, yun po. Ang appointment nila 2:00 ng hapon sa numero ng estudyo na ng pintor. Tapos nang maka-receive siya ng $5, sabi niya talagang napakagandang opportunity ito para sa akin. So, ilang cents lang naman, nagpagupit siya, mga kapatid. Gwapong-gwapo talaga. No? And for $1, bumili siya ng magandang damit. Sabi, ito ng panahon na ako talaga ay magiging model. Maging model. So, nagpagupit, nagpaahit ba? Yung nag-shave, no, nag-shave. At bumili ng bagong damit. May sobra pa ang $5 niya. Kinabukasan, after siyang kumain, mga kapatid, excited siyang pumunta doon sa studio at kumatok. Nang kumatok siya, mga kapatid, lumabas ang ang pintor. Sabi ng pintor, is there anything I can do for you? Pasensya na po, sabi ng pintor, mayroon akong appointment sa mga oras na ito. Sabi ng binata, no? Siya, sir, ako yung appointment mo, ako yung sinabihan mong pumunta dito para i-paint yung aking itsura, aking mukha. Kaya nga po, nagpagupit ako Nagpagupit, nag-shave, pumili ako ng bagong damit para talagang maganda yung
At gwapong-gwapo yung ipipaint mo, sabi natin. Sabi ng pintor, medyo nadismaya yung pintor. Sabi niya, no, hindi ko kaya, hindi ako magpipinta sa ganitong kalagayan mo. Because I just wanted you to come just as you were. Ang gusto ko kasi na pumunta ka rito, na katulad ka lang ng dati. I wanted you to come just as you were. Kung minsan mga kapatid, medyo nakagawa tayo ng mga kasalanan, pinapaganda-ganda po muna natin ang ating pakiramdam bago tayo lumapit sa Panginoon. So, minsan bumabawi-bawi po muna tayo sa mga gawain, gumagawa ng mga kabutihan, gumagawa ng mga magandang nagiging involved sa mga gawain because we are thinking, naisip natin na tayo ay talagang makasalanan na parang hindi tayo tatanggapin ng Panginoon pag lumapit tayo sa Kanya. Kailangan munang gumawa tayo ng medyo magagandang mga bagay para tayo po ay matanggap ng ating Panginoon. Pero all the while, ang gusto ng Panginoon is that we come unto Him just as we are. That we can come unto Him because anuman tayo sa ngayon, God accepts us. Kaya sinasabi rito, God would have every one of us come to realize that in Jesus Christ, we are accepted. Hindi na kailangan gumawa tayo ng mga magandang gawain, hoping to get the favor of God by good works. Just come to Jesus, just as you are. Kasi we are accepted, we are redeemed and adopted into God's family on earth and in heaven. Before we have our short break, basahin ko po ang number 5. This assurance turns despair into hope and desolation to joy. For the transforming power of God's love makes us a new men and women in Christ Jesus. Well, we can reform. Pwede tayo mag-reform, pero we cannot change our nature. Pwede nating matabunan ang ating mga buhay na makasalanan. Pero hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Kung ano tayo ngayon, ito na ang panahon na tayo lumapit sa Kanya because we cannot transform ourselves. Only the power of God's love or the power of God Himself could make us new men and women in Christ Jesus. So before we continue, let's have a short break mga kapatid para po tayo ay makagawa natin mga personal necessities at saka balik tayo by 8:30, no? 8:30. Okay, so I think 5 minutes is enough para tayo po ay
gawa ng ating mga personal necessities. Then we will take up the setting of the story of salvation. By 9 o'clock, we will give the time to Dr. Marcaida para sa isa na namang talakayan sa the Book of Revelation. By 10 o'clock, Professor Camacho will be discussing another apologetics topic. At by 11 o'clock, Dr. Peral will come in at isasaysay na i-explain niya po sa atin ang kahulugan ng ating SDA logo at ang mga ginagawa ng mga logo-logo, no? Na gumawa ng mga kalupuhan, no? Sa ating logo. So, mamaya sasabunin ni Dr. Peral itong mga logo na ito na gumawa ng mga kalukuhan. Ng mga kaluguhan. So, let's have our break. Doc, may tanong ako, Doc. Ilista mo para hindi mawala. Ilista mo na lang yung isulat mo yung tanong mo para hindi makalimutan. Sige, Doc. Sige, Doc. Tapusin natin itong module para sa sunod ay iba na naman. So the setting of the story of salvation. Seventh-day Adventists understand the gospel in a particular setting. Ano po yung setting nito mga kapatid? Unang-una, we see it in the light of the final and end-time messages of the three angels of Revelation 13:6-12. So, ito po yung setting mga kapatid, no? Yung three angels message dahil yun po ay nagtatalakay na ang kasaysayan ng kaligtasan ay simula pa ng ito'y plinano ng Diyos. Kaya nga ang tawag dyan ay the eternal gospel. Our task is to complete the proclamation of the everlasting gospel into all the world just prior to the return of our Lord. It is the same story, the eternal story, the one story from Genesis to Revelation. The message of the third angel, as we are told, centers on justification by faith. Yan po ay in-emphasize ni Ellen G. White sa Evangelism page 190. But it is proclaimed in the context of the final events of Earth's history and of Christ's ministry in heaven, or in the heavenly sanctuary. 6 is that we also see a cosmic dimension in the story of our salvation. The divine plan reconciles all things in heaven and earth through the cross of Christ. The age-long conflict between good and evil originated in heaven and the rebellion of Lucifer against God. It spread to this earth as our first parents yielded to the tempter. Thus, sin became part of us, and our world became the arena in which Christ battles with Satan for our allegiance. So, yun po ang setting ng the story of redemption. So, langit lupa, no? Genesis hanggang sa Apocalypse ang kwento. No? In other words,
it is particularly on planet Earth. Hindi po kasama ang ibang mga universo, mga kapatid. The inhabitants of other universe. Okay, the role of God's law. Basahin lang natin ito kasi wala na tayong panahon. Okay. Pwede po bang maghanap tayo ng volunteer dyan na magbasa? Sino pang mag-volunteer? Ako, Doc. Sige. Basa. Number 1. The law of God, which is an expression of his character, plays a central role in this controversy. Lucifer denied justice and goodness of the law, rejected its authority, and claimed that could not be obeyed. He and his subject continued to oppose it. In saving men and women from rebellion and sin before God remains true his own character and his law, his gracious activity which saves us at the same time vindicates his character and law and reconcile the world into himself. 2 Corinthians 5:19, Patriarchs and Prophets, page 68 and 69. Okay. Ano ang naintindihan mo, kapatid? Sa law of God. Kasi yung pagbasa mo, 1 point lang yun eh. Okay. Dagdagan mo ng explanation para maka-add ng points. Parang gi-rebuild noon. Sayang. Parang nandok ang law of God expression yung tawag na karakter ba? O kanyang pagmamahal o tinatawag na pagkita ng justice and good. Parang ganon. Yan lang. So, meron kang 2 points. Kasi sabi mo, parang ganun eh. Pero hindi ka talaga sure. Kasi parang. Buti pa ang marang, sigurado eh. Pero yung sayo ay parang eh. Mayroon bang iba dyan na makapag-share? Doc, pwede po ba mag-share? Sino po sila? Vincent de la Serna po. Okay, sister. Kapatid na Vincent. Okay po, gusto ko lang po i-share na yung napakaganda po kasi nitong topic na to, na kautusan ng Diyos ay nagpapakita ng karakter ng Diyos. Yung kanyang kautusan na ito ay mayroong malaking papel, role doon sa paglalaban ng masama at ng mabuti. Kasi si Satanas ay hindi niya talaga tinatanggap yung hustisya at kabutihan ng batas ng Diyos. Ano? Kundi patuloy niya itong nire-reject. Ito yung dahilan kung bakit siya ay nagkaroon ng rebellion. No? Ito ang dahilan kung bakit bumagsak siya. Kasi hindi niya matanggap. Kasi nung hindi niya po tinanggap yung kautusan ng hindi niya tinanggap yung authority ng Diyos, ang kanya pong pinabagsak ay yung kautusan ng Diyos. Aluta pa ba? Ba't may umiiyak po yata? Okay, ito po yung kautusan ng Diyos. Ito po yung nagpapakita ng kanyang pag-ibig. Dito po nakikita yung pagiging maawain at pagkamahabagin po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karakter. At itong karakter na ito ay makikita po sa kanyang kautusan. Pag-ibig niya, pagkamahabagin niya, dito po nakikita sa kanyang kautusan. Yun lamang po, Doc. At mamaya po ulit. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. At meron kang additional 2 points. Kasi meron ka meron ka ng pundo eh. Salamat po, Doc. Salamat po. Additional 2 points.
Okay, so dito mga kapatid, sa mga statements na to, ang kautusan ng Diyos ay transcript. Yung sinasabi natin sa ating mga terminolohiya, no? Na the transcript of God's character. So, dyan po natin makikita kung gaano ka banal, gaano ka matuwid, at gaano ka fair ang ating Panginoong Diyos. No? Samantalang si Satanas naman, ang akusasyon niya ay ang Diyos ay unfair. Kaya hindi man tayo maligtas sa pamamagitan ng kautusan, pero yan po ang mirror, ang salamin sa kung saan makikita natin ang ating mga sarili na napatawad ng Panginoon, at dahil tayo napatawad ng Panginoon, nahugasan ng ating mga kasalanan, and when we look into the law, we are clean. Tayo po'y malinis. Ang kautusan, ang basihan, ang pananampalataya, at ang sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Yun po ang proseso ng ating kaligtasan. Okay, so last portion. Para sa pag-aaral natin ito, nakafocus lang po tayo sa dynamics of salvation. Ang pag-aaral natin na ito does not attempt to embrace all aspects of the plan of salvation. Kasi napakalawak po talaga nito mga kapatid. Pero the important dynamics of salvation ay ating mapag-aaralan. So, ang pag-aaral natin nito ay hindi tungkol sa lahat ng mga misteryo ng kaligtasan. Ito po ay tungkol lamang sa sangkatauhan. Ngayon at sa susunod na mga taon na kung paano sila ay magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. So the good news is that the gospel is so utterly different from human modes of thought that it is startling. Talagang nakakamangha ang magandang balita, mga kapatid. It is easily distorted or lost or obscured even by theological debates. Therefore, it must be told and retold, probed even more deeply, and heard once and ever anew. Kaya, kahit na pag-aralan na natin noon, patuloy pa rin nating pinag-aaralan ngayon. Dahil the plan of salvation is worthy to be a subject of repeated study para ang assurance ng kaligtasan ay manatili sa atin. At tayo po ay makalakad na ang ating kalaman is growing. We grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. God bless. At mayroon pa tayong mga 15 minutes for the questions and answers and sharing of ideas.
Okay, sino po yung gustong magtanong? So wala na po? May tanong ako, Doc. May PDF pa ito, Doc. Mayroon. Opo. Gusto ko sanang pag-aralan. Ha? Gusto ko sanang pag-aralan. Oh, nag-aaral na nga tayo. Oh, yung yung araw-araw ba? Okay. So, ipapadala ko yung PDF file mga kapatid sa lahat ng mga ating mga estudyante dito sa LIMS para personal natin mapag-aralan, mabasa, mahimay-himay natin ang mga dynamics ng kaligtasan. Salamat, Doc. Maraming salamat. Para tayo po equipped mga kapatid, no? Kasi in our times, we are being bombarded ng mga nagpo-promote ng salvation by works of men. Hindi yung sinabi ni Rituya na salvation by works of God. Okay, meron pa bang gustong magtanong? Doc, pwede po o gustong mag-share? Doc, magtatanong lang po sana, Doc. Sige. Ito pong Doc. Yung mga lectures po ba, Doc, ay nare-replay po ba ito, Doc? Ano po? Nare-replay po ba, Doc? Mari-replay? Opo. Yung mga Opo, lectures. mayroon po tayong tinatawag na recorded videos. Saan po namin, Doc? So, ma-access niyo yung recorded videos natin. I-message nyo lang si kapatid na Zidran. Zidran is D.A. Layman. No? Diyan sa ating sa ating group chat. Dito sa ating GC, ang pangalan niya po ay Leonardo Gaspan. Leonardo. Oo. Opo kasi, Doc, kasi ang amin pong inaalala po kasi, Doc, ay katulad po ngayon, may funeral service po kami. Marami pong may mga time na hindi po kami maka-in. Pero mabuti po ngayon, naka-zoom ako kahit na may funeral service po ay naka-in ako dahil may data. Opo, kasi yung recorded sa bahay. Pag nag-exit kayo, so for example, meron kayong mga appointments, Opo, so Doc. pwede kayong mag-exit. So mamimiss nyo yung isang subject. Kaya nga po, Doc. I-access nyo na lang sa recorded video. Available po yan. I-message nyo lang si Brother Sidran. Yun ang niya eh. Yun ang kanyang anong tawag nito? Account name sa Messenger. Zidran. Siya po ang ating archives director at siya po ang may hawak ng ating mga recorded video at saka ibang mga resource materials na for distribution. Salamat, Doc. Talagang po. Salamat po, Doc. Okay. Hello po, Doc. Pwede po magtanong? Sige po. Mayroon pa tayong oras eh. Doc, doon lang po sa follow up lang po. In regards po doon sa mga assignments namin kasi nasabi niyo po na gagawa po ng parang isang
anong tawag dyan? Email address po ba o kung saan na dito pong nakaraang week ay naghihintay po ay wala naman pong naisend. Tanungin po natin si Ma'am Sherlyn. Nandito ba si Ma'am Sherlyn? Wala po siguro kasi nagbabantay ng kaniyang Excuse me, Doc. Meron mother. po yung inilabas. May Mayroon account po po, na pero ginawa hindi, si Juan, si Madam hindi Sherlyn. niyo siguro Backread nakopya. lang po kayo, Brad. Okay. Brother Maxion, Mother Joven. Dito po sa Yes, Doc. Pwede mong i-post yung address yung email address ni Ma'am Sherlyn dito sa chat para ma-access ng lahat na nandito ngayon. Sige po, Doc. Pero nakita ko karamihan nag-submit na doon sa inyo at saka kay Professor Camacho eh. But anyway, sige, i-repost ko. But after the class kasi medyo dalawa yung tinitingnan natin kasi dito, Doc. So, Brother Macam ba yung nag-hanap? Yes po, Doc. Yes po, sir. Yes po. I-repost po natin, Brad. I-repost natin. Pero paghintay lang pag may break saglit, kasi may hinaharap tayong mga ibang kwan dito sa atin. Okay, sir. No problem po. Take time po. Take time. Opo. Mga kapatid, no? Bukod doon na mag-submit po kayo kay Prof. Camacho direct, pwede po pag siya po ay friend ninyo. Pag nag-submit po kayo kay Prof. Camacho, mag-send din po kayo ng copy kay Doc Laig doon po sa ating apologetics. Kasi si Doc Laig ang in charge sa mga assignments sa apologetics. So, ipasa nyo sa kanya mga kapatid dahil siya ang mag-check ng ating mga assignments. Lalo na yung ating mga reaction to mga apologetics presentation. No? So, Doc, yes. ano po? Tawag nito yung bang pasahan po ng mga assignments, lahat ng mga pinagagawa po, isang tao lang po ba? Hindi po, iba-iba po yung ating steps to Christ na reaction. Doon po isa-submit kay Ma'am Sherlyn. No? Kasi pag nag-submit kayo sa akin, ipapasa ko pa rin naman sa kay Ma'am Sherlyn. Opo, kasi para mas maganda sana siguro kung isa lang ang papasahan para kung lahat po may assignment, nagpapa-assignment tapos lahat ay iba-ibang papasahan, parang mahirap pa yata. Maganda yung maganda yung suggestion mo. Pwede rin. So yung papasahan na Ganun lang. na lang po sa Doc. Sige, gawin natin yan. Salamat po, Doc. Thank you po. Para isang puntahan na lang. Lalagyan na lang po ng mga one stop subject. Gawa na lang tayo ng one-stop shop ng mga assignment. Okay. Doon na lang ipapasa. So it should be email. No? Email. So ang gagawin natin ngayong official na email ay yung ibinigay ni Ma'am Sherlyn. Okay? Yes, Doc. Yun na lang po, Doc. Okay, so let's have a break for 3 minutes. Then we will give the time to Dr. Arnel Marcaida.
Nandito na ba siya o wala pa? Wala yatang signal, no? Sa kanila. Run out yata, Doc. Oh, kasi kanina pa hindi ko siya nakikita eh. Bagyo daw sa kanila, Doc. Bagyo. Mm. Pero bagyo. Okay, hintayin lang natin. Baka makarating din.